Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pang-anim ng linggo na muling pagkabuhay ng Panginoon at pinagdiriwang din natin sa araw na ito ang Mother's Day. Ang unang karanasan natin ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay sa ating mga ina. Dahil ang puso ng isang ina, mapagpatawad. Ang anak, pwede niyang tiisin ang kanyang nanay. Pero ang nanay, hindi niya kayang tiisin ang kanyang anak. Ang anak, minsan, mataas ang loob. Pero ang nanay, hindi niya matiis na magpakumbaba para sa kanyang mga anak. Ang anak, minsan, makasarili. Pero ang nanay, kayang isakripisyo ang kanyang sarili. Kaya tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Dahil kahit na siya'y umalis na, umakyat sa langit, pinadala niya ang Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritong ito buhay na buhay sa ating mga ina. Kaya sa banal na misang ito, pagdasal natin ang ating mga nanay, ang mga ina na may sakit, ang mga ina na nag-aalala, ang mga ina na nahihirapan, ang mga ina na mag-isa, at ganyan din ang mga ina na wala na at hindi na nating kapiling. Naway lahat ng mga nanay na walang ibang ninais kung hindi magmahal ay pagpalain at bendisyonan ng Diyos. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat muli makinabang sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kalungkutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan niyang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na, tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya'y ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo
sa puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at napitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama, sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama at kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pakisabihan nyo nga po ang inyong mga katabi, God is good. God is good. At bago po ang lahat, i-greet po natin ang ating mga nanay, mga ina, mga mami. Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Tanong ko lang po, sino po sa tingin niyo ang mas mapagmahal? Ang nanay o ang tatay? Sino po? Nanay. Siyempre, nanay kayo sumagot eh.
Sige po, pagbigyan na natin. Total Mother's Day naman, hindi po ba? Pero hindi ko po alam kung sasang-ayon kayo sa aking sasabihin. Na ang pinaka-the best daw pong nanay sa buong mundo ay yung mga nanay na Pilipino. Yung pinaka-the best na nanay ay mga Pinay. Yes or no? Yes. Siyempre, mabait, malambing, maaruga. Yan ang Pilipinong nanay. Amen? Pero ang tanong ko po, paano mo malalaman ng isang nanay ay Pinay? How can you tell that a mother is a Filipino? Meron po mga palatandaan, meron mga sign, meron kasing specific na ugali ang Pilipinong nanay. Di po ba? Pansinin niyo po, kapag foreigner po ang nanay at meron pong hinahanap yung anak niya, anong sasabihin ng foreigner? Oh, allow me to help you. Don't worry, we'll find it. Di po ba? Pero kapag Pilipino po yung nanay, nilapitan siya nung anak niya, nagtatanong, Ma, nasan yung medyas ko? Ano po sasagot ng nanay? Alam mo, kung ahas lang yung medyas mo, tinuklaw ka na. Hindi po ba? Huwag mo kasing gamitin yung bunganga mo sa paghahanap. Yung mata mo, yan ang gamitin mo. Hindi po ba ganyan ang mga Pilipinong nanay? Kung foreigner po yung ina at nakita po yung anak niya naglalaro, nadapa, anong sasabihin ng foreigner na nanay? Oh my gosh! Call 911! Help! Help! Are you okay? Pero pag Pilipino po yung nanay, nadapa yung anak, ano sasabihin? Sige, tumakbo ka pa. Ayan, bagay mo. Hala, tingnan mo, lalabas na yung tren dyan sa sugat mo. Lalabas na yung kanin dyan. Hindi po ba ganyan? Mga Pilipinong nanay, sino pong guilty? Yung mga foreigner na nanay po, pag umaga na, gigisingin yung anak, ano sasabihin? Good morning! Rise and shine! Oh, come on! You'll be late to school! I cook breakfast! Pero pag Pilipino po yung nanay, di pa tumatayo yung anak, ano po sasabihin nyo? Ano ba? Tanghali na! Ang babatugan nyo, ang tatamad nyo, tumayo na kayo! Anong tingin nyo sa akin? Katulong? Hoy, tumayo na kayo dyan! Hindi po ba ganyan? Opo. The best po ang mga Pinay na nanay. Pero kakaiba sila. Amen? Alam naman natin, mahal na mahal tayo ng ating mga ina. Pero bakit nasasaktan tayo sa kanila? Kasi naman po, ang pagmamahal ng ating mga nanay ay tough love. Amen? Opo, kailangan natin yung pagmamahal na merong pagdidisiplina. Pero hindi naman ito lang ang klase ng pagmamahal. Tough love is not the only kind of love. Mga kapatid, let's be honest. Lahat po tayo marunong magmahal. Pero hindi naman lahat marunong magmahal ng tama. Hindi naman kasi ibig sabihin, kapag mahal mo ng isang tao, banal na, tama na ang pagmamahal mo sa kanya. Amen? Kasi minsan, nagmamahal tayo, nakakasakal din tayo. Minsan, nagmamahal tayo, nakakasakit din tayo. Minsan, nagmamahal tayo, pero gusto natin palaging kontrolin yung ating minamahal. Di po ba? Kaya magandang itanong po ito ngayon. Ang pagmamahal mo ba ay kamukha ng pagmamahal ni Kristo? Dahil tandaan niyo po, hindi sapat yung marunong ka lang magmahal. Ang mas mahalaga ay marunong kang magmahal tulad ni Jesus. Amen? Dahil ang pagmamahal po na hindi katulad ng Diyos ay hindi makakapagpasaya sa iba. Ang iyong banal at tamang pagmamahal ay maaaring maging susi mo sa buhay walang hanggan. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil binibigyan po tayo ng mga clue ng ating mga pagbasa ngayon. Kung paano maging tama, paano maging banal, kung paano maging makadiyos ang ating pagmamahal. First, to truly love, you must calm down. Sa madaling salita, kailangan marunong kang magpakumbaba.
Sa unang pagbasa, ito po yung ating narinig, na bumaba daw po si San Felipe sa Samaria upang ipahayag ang mabuting balita. At tandaan niyo po ito, si Felipe, Hudyo. Yung mga tao ng Samaria, Samaritano. At baka nakalimutan nyo na po ito. Meron pong malaking hidwaan ang mga Hudyo at ang mga Samaritano. Nag-aaway po ang dalawang yan. Hindi po sila magkasundo. Meron silang prejudice, meron silang discrimination, meron silang pride. May galit sila sa bawat isa. Sa katunayan nga po, ang kwento noong unang panahon, ang isang Hudyo, kung daw po siya ay dadaan sa Samaria, mas pipiliin pa daw po niya lumipat maghanap ng ibang daan kahit na siya'y mapalayo. Basta't wag lang daw po siyang papasok, tatapak sa teritoryo ng mga Samaritano. Ganyan po kalalim yung galit nila sa mga Samaritano. Pero ang nakakagulat, bumaba daw po si San Felipe, pumasok siya sa Samaria. Hindi po siya bumaba para makipag-away. Hindi siya bumaba para manghusga. Hindi po siya bumaba para patunayan na mas tama siya kaysa sa kanila. Bumaba po siya para magmahal. Bumaba siya para dalhin niya ang ating Panginoong Yesukristo sa kanila. At bumaba siya para magpagaling. At dito po natin maiintindihan, mga kapatid, ng tunay na pagmamahal, marunong bumaba. Amen? Because love that cannot humble itself is not yet holy love. Mga kapatid, mahilig po tayong magmahal, pero mula sa itaas. Di po ba? Ano yung sinasabi ng iba sa atin? Ako ang tama. Ako ang mas matanda. Ako ang mas maraming alam. Ako na nga nasaktan. Ako pang magpapakumbaba. Ako pang lalapit. Pero tingnan niyo po ang ating Panginoong Yesukristo. Anak yan ng Diyos. Pero siya ang bumaba mula sa langit para sa atin. At yan po ang sinundan, yan ang ginawa ni San Felipe. Because real love is willing to cross uncomfortable boundaries. Ang kapatid, meron mga tao ngayon na nagmamahal lang sila sa mga kapareho nila. Di po ba? Kapareho mong estado, kapareho mo ng political views, kapareho mo ng ugali, kapareho mo ng hilig, hobbies, kapareho mo ng reliyon. Pero kapag iba na yung tao, mahirap na siyang mahalin. Amen? Aminin. Ang kapatid, ang pagmamahal ni Kristo, hindi po selective. Hindi namimili ang ating Panginoon sa kanyang pagmamahal. Kaya magandang tanungin ang iyong sarili. Marunong ka bang bumaba? Willing ka ba bumaba sa iyong pride? Bumaba mula sa iyong ego? Bumaba mula sa iyong galit? Dahil alam niyo po, marami pong relasyon ngayon, hindi po nasisira dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Maraming relasyon ngayon nasisira dahil sa kakulangan ng pagpapakumbaba. Amen? No, minsan, nanonood po ako ng interview ni Tony Gonzaga. Sigurado po kilala niyo siya. Napakaganda po ng sabi ni Tony. Sabi niya, a lot of families exist today because the mother choose to forgive. Wow, ang ganda po, no? Totoo po ito. Maraming mga pamilya ngayon, buo! Dahil yung nanay, yung asawa, nilunok niya yung pride niya. Nilunok niya yung sakit. Kesa sa magkahiwa-hiwalay sila, maging broken ang kanyang family. Marami po mga nanay ngayon, mas pinipili nila umiyak sa loob ng kwarto para paglabas niya, makangiti muli siya, makasama niyang pamilya niya. Meron po mga nanay, nasasaktan, napapagod, durog ang puso nila. Pero pinipili nila paulit-ulit ang magmahal, ipaglaban nila ang pamilya nila. Na kapatid, huwag nating maliitin itong ginagawa ng ating mga ina. Mahirap po magpatawad, amen? Pero posible. Madaling magmahal kapag mabait ang tao. Madaling magmahal kapag sweet ang asawa mo. Madaling magmahal kapag walang problema. Pero yun, pag nagmamahal ka, pagkatapos yung masaktan, yan ang tunay at banal na pagmamahal kamukha ni Kristo. Amen? Remember this, love
climbs down before it lifts others up. Hindi mo maitataas ang iba kung hindi ka muna bababa. At napakaganda po ng sabi dito sa ating unang pagbasa na dahil daw po pumasok si San Felipe sa kanila. Nagkaroon daw po ng tuwa at galak dun sa syudad. There was a great joy in the city. Tingnan nyo na po mga kapatid, kapag totoo ang pagmamahal mo, kapag ikaw ay nagpapakumbaba, merong kapayapaan, merong paggaling, merong galak at tuwa. Kaya mga kapatid, kung gusto mong maging banal ang iyong pagmamahal, umpisan mo sa pagpapakumbaba. Amen? But second, to truly love, mind your tone. Mind your tone. Sabi po sa pangalawang pagbasa, napakaganda. Always be ready to give an explanation to anyone who asks of you for a reason for your hope. But do it with gentleness and reverence. Napakaganda po nito. Hindi po sinabi ni San Pedro na sabihin mo ang totoo habang galit ka. Hindi po sinabi ni San Pedro na sigawan mo sila para maintindihan nila. Hindi po sinabi ni San Pedro na basta tama ka, okay lang na masaktan sila. Ang sabi niya, do it with gentleness and reverence. Sa madaling salita, kahit na tama ka, maging mahinahon ka. Sabihan mo yung katabi mo, kalma lang. Kalma lang. Because, my dear friends, being right does not give you the right to raise your voice. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin tama ka. May tama ka na sigawan mo ang iba. Di po ba? Correction is good. But tone is everything. Remember, strong words can wake someone up. And yet, shouting will usually shut people down. Mas nauunawaan po kayo ng mga tao pag kalmado kayo. Pero kapag galit kayo, isasara nila ang loob nila sa inyo. Amen? Aminin po natin mga kapatid, minsan hindi naman yung salita yung masakit kung hindi yung tono, yung pagkasabi. Hindi po ba? Kapag sinabi sa'yo, concern lang naman ako sa'yo Bakit parang galit ka? Hindi po ba? Kapag sinabi niya na, mahal lang kita. Ano yan, nananakot ka? Bakit parang dinudurog mo yung tao? Pag sinabi mong, tinutulungan lang naman kita Pero bakit parang basahan yung turing mo sa tao? Di po ba? Alam nyo, marami pong mga bata, marami mga anak. Bakit lumalayo po sa inyong mga magulang? Hindi po dahil sa wala kayong pagmamahal. Kaya ayaw umuwi ng bata, kaya ayaw kayong kausapin. Kasi masakit kayong magsalita. Kahit na sabihin nyo, Father, wala namang masama doon sa aking sinabi. Tanong mo, paano ba sinabi sa anak mo? Amen? Kaya nga po, mga nanay, munting paalaala lang po ito. Kung mahal niyo po yung mga asawa niyo, yung mga anak niyo, huwag kayong maninigaw. Amen? Volume 1 lang po. Yung iba kasi sa inyo, volume 10 na agad Hindi po ba? Imbes na manumbat kayo, piliin nyo munang tumahimik. Tumahimik kayo, makakapagsalita naman kayo ulit Hindi po ba? Imbes na kayo'y maghiganti, magpaliwanag kayong mahinahon. Kung pagod na kayo, magdasal muna kayo bago kayo magsalita. Amen? Tandaan niyo po ito. The tone of your voice can become the atmosphere of your home. Kaya kung puro sigawan sa bahay, wala po talagang kapayapaan. Amen? Kapag puro galit ang iyong pananalita, nasisira mo, nawawasak mo yung puso ng tao. Minsan kasi, ang kailangan ng mga anak nyo, hindi naman sermon. Ang kailangan ng mga anak nyo, taong makikinig. Amen? Mga kapatid, hindi naman po lahat ng tao kailangan mong sigawan para magbago. Amen? Kung nga pong ating Panginoong Jesucristo, palagi tinuturuan niya mga tao, tinutuwid niya ang ibang tao, bihira naman siyang sumigaw. Di po ba? Choose truth, but add tenderness. Correct!
but with dignity. Kaya bago po kayo magsalita, tanong niyo muna sa inyong sarili, yung bang aking sasabihin, makakapagpabuti o makakasakit? Will my tone heal or will I wound others? Again, to truly love, mind your tone, not only your words. Amen? Third and last, to truly love, be consistent. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, I will ask the Father, He will give you another advocate to be with you always. Wow! Ang ganda po ng sabi ng ating Panginoon, to be with you always. Hindi lang po darating ang Banal na Espiritu sa panahon na wala tayong problema. Kapag masaya, kapag may pera ka, kapag healthy ka, kapag mahal ka ng iba. Pero pangako ng Diyos, darating ang tulong, ang Banal na Espiritu, mananatili sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon, habang ikaw ay buhay. Amen? At ito pong pagmamahal ni Kristo, consistent, palagi, nananatili, pero ito din po ang pinakamahirap gawin sa pagmamahal. Ang manatili, ang hindi nagbabago. Kasi madali tayo magsawa. Di po ba? But I want you to understand this. Remember this. Consistency will win over intensity. Ulitin ko po yon. Consistency will always win over intensity. Halimbawa po, kapag ang apoy malakas, agad po niyang uubusin yung gas niyo, yung pong kahoy. Hindi po ba? Pero kapag maliit lang po yung apoy, magtatagal yung liwanag. Minsan ito po ang problema sa ating mga relasyon. Malakas tayo, masigasig tayo sa umpisa. Kaya nga, kalaunan, nababurnout tayo, napapagod tayo, nagsasawa tayo. Maraming mga tao, very intense sa kanilang pagmamahal. Pero hindi sila consistent. Minsan lang ang kanilang pagmamahal. Pagkatapos nun, wala na. Di po ba? Pansinin niyo po yung mga manliligaw. Sa umpisa lang po, nagpapabango. Sa umpisa lang po, maporma, galante, sweet sa nililigawan. Pero aminin niyo po, nung kinasal na kayo, naliligo pa ba yung asawa niyo? Paminsan-minsan. Di po ba? No? Dati nagpapabango yan. Ang tanong, ngayon papabango pa ba? Palagi. Paminsan-minsan. Ano po yung suot ng asawa niyo? Pag kayo nalang dalawa, di ba? Butas-butas na. No? Nasabi, tapon mo na yan, palitan mo na yung damit mo. Ay hindi, favorite ko ito. Pwede nang basahan yung damit. Hindi po ba? Nung nag-asawa na kayo, nasa na yung mabait na nandiligaw sa'yo? Ngayon, mabait na lang sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Pero pagdating sa'yo, sinisigawan ka, pinagbibisitan ka. Amen? Itong problema natin, nagbabago tayo sa ating pagmamahal. At minsan, hindi natin kayang ipakita ang pag-ibig araw-araw. Di po ba kayo nagtataka? Meron po mga anak kayang bumili ng pagkamahal-mahal na plane ticket, kaya nilang tumawid, pagkalayo-layo, ilang dagat yan, para umuwi lang pag namatay po yung kanilang mga ina. Pero nung may sakit yung nanay nila, hindi man po makatawid dun sa daan para bisitahin yung kanilang mga nanay. Hindi po ba? Meron mga iba kayang bumili pagkalaki-laki ng bouquet ng flowers para dun sa burol. Pero nung buhay, ni pagkain hindi man maibigay. Di po ba? Meron mga iba, kaya na lang umiyak sa lamay. Pero hindi nila kayang pakinggan yung iyak ng kanilang mga ina nung sila'y buhay pa. At minsan ganyan tayo magmahal . Mahilig tayong sa dramatic love. Pero ayaw natin doon sa daily love. Mga kapatid, ang tunay pong pagmamahal, hindi po nasusukat sa laki ng sakripisyo. Mas nakikita ang tunay na pagmamahal sa mga maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Amen? Love is proven not in one big moment, but love is seen in small faithful moments repeated every day. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa ating mga nanay. Araw-araw, gumigising ng maaga, magluluto, maglilinis,
mag-aalala, magtitiis, magdadasal, maghihintay, magpapatawad. Paulit-ulit yan. Tahimik, consistent. Nakakatawa minsan. Wala naman nakakapansin sa nanay pag nagluluto siya. Wala naman pong nakakakita sa paglalaba ng ina. Wala naman pong nakatingin kapag inaayos ng nanay ang bahay niya. Di po ba? Pero kapag umupo yung nanay, nagse-cellphone, nagre-relax, agad napapansin ng mga anak, wala daw ginagawa yung nanay nila. Di po ba? Mga kapatid, ang nanay, araw-araw nagluluto, walang sweldo. Ang mga nanay, araw-araw nagtatrabaho, naglalaba, wala naman tayong award na binibigay sa kanila. Ang mga nanay nag-aalaga sa pamilya nila, pero wala naman pong kapalit. Ang kapalit ay yung nakikita nilang masaya lang ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamilya. Ang tanong, bakit kayang gawin pa ulit-ulit ito ng ina? Kasi ito ang tunay na pagmamahal. Ito ang banal na pag-ibig. Kaya kapag pinasalamatan mong mga nanay, napakalaking bagay na yan. Di po ba? Pero kung gusto mong suklian ang pagmamahal ng ina, ano pong kailangan bigay nyo sa kanila? Ano po? Bigyan nyo ng pera. Hindi po ba? Joke lang po. Pero totoo po, bigyan nyo ng pera. Ngingiti yung mga yan. But more than that, remember this. If you want to be grateful to your mothers, be loving, be good, be holy. Kasi wala pong ibang makakapagbigay ng ngiti sa ating mga nanay. Kung hindi yung marinig nila galing sa ibang tao, alam mo, yung anak mo, napakabuti. Alam mo, yung anak mo, napakabait. Di po ba? Mga kapatid, magmahal kang tunay kasi nakatanggap ka din ng tunay na pagmamahal. Unang-una nanggaling sa iyong ina. Ang mga ina po natin ay salamin ng pagmamahal ng Diyos. Naway, pagkaloob din natin, ibahagi natin ang pagmamahal na ito sa iba because the more that you give, the more you receive. Amen? Magdasal po tayo sa banalamisang ito. Tulungan tayong tunay na magmahal katulad ni Kristo. Magpakumbaba ka, maging mahinahon ka, at matuto kang manatili. Sa pamagitan ng tunay at mabuting pagmamahal na ito, hari nawa, maging mas mabunga ang buhay nyo. At tayong lahat ay makauwi sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan, paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinangako ni Jesus sa atin ng Banal na Espiritu, manalangin tayong mapasa atin ang mga kaloob niya upang tayo ay magalak at magpatuloy magmahal habang pinagdarasal natin ang simbahan, ang sandaigdigan at ang ating mga sarili. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katoliko, patatagin nawa siya ng Diyos sa pananampalataya at pangalagaan ang kanyang mga lider. Tanglawan nawa siya ng Espiritu Santo upang maitaguyod niya ang katotohanan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng overseas Filipino workers, lalo na yung mga nasa bansang nakikipagdigmaan, kanlungin nawa sila ng Diyos at ingatan sa lahat ng kapahamakan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga ina ngayong Mother's Day, puspusin nawa ng Espiritu Santo ang kanilang puso ng pag-ibig at itaguyod at mahalin sila ng kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Jesus na muling nabuhay sa tulong ng Espiritu Santo, bigyan mo kami ng grasyang makita ka sa pang-araw-araw naming buhay. Huwag mo kaming iwang ulila sapagkat kung wala ka, ay wala kaming magagawa. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambana, biyaya at pagpapala. Bunga ng aming pagsisikap, hatid namin sa iyong altar. Paspasan mo't gawing nararapat sa pag-ibig mong matapat. O Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambana, biyaya at pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang makasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinako'y buhay, laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa
Tanging dulot sa bukso ang yadya mo kami sa lahat ng pagsama. Hiniling namin kami, Adyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't anghel, kung wala akong pag-ibig, anong sesay ng aking tinig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili, kung walang pag-ibig, anong kabutihan dito sa akin?
Inanyayahan ko po kayo ngayong lumuhod at sabay-sabay nating panalangin ang mga kapatid nating may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang mga pangalan, mga kapatid nating humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinag-iinahan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Maluwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayong mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay pinapakinabangan mo lagi sa kanyang lakas. Bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo pong pagdating at pakikisalo sa ating banal na misa. Ngayong pong araw na ito, ngayong pong Mother's Day, palakpakan po natin ang bawat isa dito, lalong-lalong na ang ating mga nanay. Thank you very much po sa inyong pagdating. Hindi po sapat na tayo'y magmahal lang. Kailangan tama, kailangan mabuti, kailangan banal ang ating pagmamahal. Dahil kung nagmamahal ka lang sa iyong paraan, ikaw ay makakasakit sa iba. Hindi po ba? Pero pag nagmamahal ka, kamukha ng pagmamahal ni Kristo, ikaw ay nagiging daluyan ng buhay, ng biyaya, ng tuwa. At kapag ikaw ay nagmahal kamukha ni Kristo, yan magiging susi mo para sa buhay na walang hanggan. Paano po ang tunay na pagmamahal? Paano po ang banal na pagmamahal kamukha ni Kristo? Ang ating mga pagbasa pinapaalala, calm down, be humble. But second, mind your tone. Maging mahinahon ka. Amen? At pangatlo, kailangan manatili palagian ang inyong pagmamahal. Consistency will win over intensity. Hindi po kailangan yung one time, big time na pagmamahal. Kung naman iiwan mo yung minamahal mo. Di bali na yung araw-araw, nandyan ka kahit na tahimik, kahit na simple. Kung naman nananatili, yan ay ang pagmamahal na nakakapagbago. Yan ang pagmamahal na nakakapagpalakas. So, gusto niyo pong pasalamatan, gusto niyong mahalin ang inyong mga nanay, be a better person today than yesterday. Amen? Dahil wala pong ibang makakapagpangiti sa inyong mga nanay kung hindi ang marinig. Alam mo, yung anak mo, yung pamilya mo, napakabuti, napakabait. Amen? Muli po, sa lahat po ng nanay, sa inyo, Happy Mother's Day po. Chup chup muah muah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.